sabi niya, hindi matapang ang mga nakikipaglaban ngayon. Okay? Bakit? Okay? Ito yung sinasabi niya, bakit hindi matapang mga lumalaban ngayon against the government? Marvin Tupas, maraming salamat. Boss Banat, by puso mo, huwag mo silang pansinin. Itong shot puno. Uy, shit, shot puno yan. Gusto ko yan, ha? Marvin Tupas, salamat po. Thank you. Ito, yan mga buhay na mano, di ba? Pag mga ganyan buhay na mano, sarap mag-live eh. Makulay ang buhay natin eh, pag ganyan eh. Tuloy natin. Ay, bakit mali yung chat ko? Sandali. Iba pala yung nakalabas doon. Yan. Di ko tuloy nakita. Yan. Tuloy natin, ha. So, anong dahilan bakit hindi daw matapang ngayon? Bakit hindi daw matapang ang mga Pilipino na nakikipaglaban ngayon? Ito ang dahilan niya. Wala eh. Nag-loading, laglag. Sige lang, antayin nyo lang. Nakakadismaya. Kasi kung tayo, yung magkakaroon talaga ng tunay na pagkakaisa sa pamagitan ng mga leader, matagal na natin napababa sa pwesto yung bangag sa Palacio de Polvoron. Okay. Sige, sir. Babalikan mo muna natin. Medyo... So parang sinasabi niya, dahil hindi tayo matatapang at hindi parang walang kwenta yung mga nagrarally ngayon, kaya hindi mapababa itong si Marcos. Yun ang sinasabi niya, paulit-ulit. So kasalanan pa pala natin kasalanan pa pala natin na hindi natin mapababa si Marcos. Sino ba nagsabi sa yung gusto namin pababain si Marcos? Hindi naman po lahat gustong pababain si Marcos eh. Kasi nga ho, 'di ba? Kahit nga si Pangulong Duterte, sinabi niya na ayaw niyang bumaba. Although merong mga kababayan tayo na gusto. Wala namang problema. Respetuhan tayo. Gusto mo diktahan mo kami. Gusto mo kagad diktahan tayo. Master 70, salamat po. Wag ganun. Hindi nga naman lahat eh. Anong gagawin natin? Ibig bang sabihin pag ayaw pababain si Marcos, supot na? O di supot pala si Duterte, ganun. Hindi di ba? Yun yung logic niya eh, na sinasabi niya, kaya tuloy hindi mapabagsak itong gobyerno kasi hindi matapang yung mga nakikipaglaban, parang walang kwenta yung mga rally-rally. So, walang kwenta, di ba? So, ibig sabihin, parang ang mga may kwenta lang yung mga nananawagan na bumagsak ang si Marcos. So, si Pangulong Duterte, ano siya? Hindi, yun lang kasimple, ano siya? Bitin pala yung ano ko doon sa naalala ko lang. Liliwanawin lang po natin na, sir, anong oras po ba kayo pala mag-uumpisa bukas? Ito yung kahapon yan eh. So, ibig sabihin yun ngayon, yun nangyari. Tinatanong niya kung kailan, ano oras na magpupunta. Alam niyo, ang totoo, ang usapan namin ni Pebbles, bali idedeklara namin yan nitong Biyernes. At i-interviewin ko siya ngayong gabi. Pero nag-aantay ako ng pasabi sa kanya, pero wala pang alam naman natin yung schedule ni ni Madam Pebbles Kaya nga ang naman natin sa atin naman once na nakapagbitaw tayo sa ating mga kababayan, diretso tayo. Kahit harangan man tayo ng sibat dyan o harangan man tayo ng isang batalyon dyan, diretso. Bakit ka pumunta na Maisog? Akala ko ba dire-diretso sa EDSA? Hindi, ito kasi itong si Morales, ang daming alam sa buhay. Sa totoo lang, yung ginawa mong punta-punta ng EDSA, ipinahiya mo lang. Hindi totoo, ipinahiya mo lang yung mga nakikipaglaban. Kasi gumagawa ka ng sarili mong lakad eh. Sabi mo gusto mo maging united, pero gumagawa ka ng sarili mong lakad. Porket hindi ka napagbigyan magsalita. Gumagawa ka ng sarili mong eksena. Di ba? Diretso tayo. Yun naman yung natin. Sabi mo pa diretso, sige nga, dadaan ako sa EDSA, nandiyan ka pa rin. Ang ina mo, pag wala ka dyan kailangan dyan ka matulog sa gitna ng EDSA. Pag wala ka dyan, huwag ka na mag-vlog-vlog dyan. Ano na naman kasinungalingan niyang ilalabas mo? Kasi sabi niya, dire-diretso na to kung puro kadaldal eh. Hindi, kung talaga matapang ka, huwag ka na umuwi. Diyan ka na. Dalang kita ng pagkain araw-araw. Hindi, ito, commitment to. Diyan ka mag-stay araw-araw, padadalang kita ng pagkain. Huwag ka na umuwi.
Puro ka pala salita, yabang-yabang mo. Oh, Basta yun lang kasi yung oras, ano? Kasi merong biglaan kasi yung press con kahapon. Nalaman ko lang din yan, late na. Late na rin, ano? Kaya yun, sa atin naman, pwede naman tayong magbigay. Pwedeng gawin yan sa umaga, pwedeng gawin sa gabi, o pwedeng kinabukasan. Ang ano ko nga sana dyan, wala nang uwian. Oy, sige, Wala tuloy mo. Wala nang uwian, ha? Ang ina, walang ganyanan, ha? Daldal ka ng daldal, puro ka salita. Walang uwian, wag kang uuwi. Pangako mo yan, ha? Dadalang kita ng pagkain yan araw-araw, wag kang uuwi. Anong gusto mong order? Gusto mong pakainin kita ng chicharon? Chicharon bulaklak? Crispy pata? Ano gusto mo? Lahat ng papaputok ng batok mo, daling ko dyan. Ito kasi yung ito, alam mo, buwisit dito kay Morales, tapang-tapangan kasi ito eh. Akala mo matapang, sa totoo lang ha, akala mo ang tapang-tapang mo. Huwag kang uuwi puro ka daldal, puro ka bitaw ng salita dyan. Pag ikaw umuwi talaga, pagtatawanan kita. Uwian. Talagang tipunin na yung tao. Para masuk. Yolanda Martinez, eto na naman. Eto na. Anong isasagot natin kay Madam Yolanda? Nalilito na rin ako sa iyo, Banat Bay. Ano ba talaga? Saan ka ba kakampi? Mga kababayan na nanonood, na nakinig kanina, anong sasabihin natin kay Yolanda Martinez? Anong sasabihin natin? Panuorin mo sa simula. Huwag kang daldal ng daldal kagad. Late ka na nga. Hindi mo pa pinanood sa simula. Manood ka sa simula. Pakisabi na nga dito kay Yolanda Martinez. Paulit-ulit na lang to. Ulitin ko na naman yung intro ko. Sayang naman yung intro ko. Paulit-ulit. Yolanda, rewind mo. Panoorin mo. Mga 10 beses mong panoorin. Pag hindi mo pa naintindihan, magtawag ka na ng kaibigan mo. Ipaintindi mo sa kanya. Pag hindi pa rin naintindihan ng kaibigan mo, itapo mo na yung cellphone mo sa inodoro. Bakit? Walang silbi yan. Bukat natin, yung ng tao. Makapagpasko tayo. Kasi ang makikita yan ito bang eagerness ng tao sa social media lang o dun sa sa warm body. Kasi sa mga pagtitipon, kung hindi... Ito yung sinasabi niya, dito ako nabuisit talaga din Sabi niya, yung tapang-tapangan ninyo sa social media lang? Hindi kayo pupunta dito ngayon, so hindi nagpunta tao doon sa EDSA mo. So ibig sabihin, hindi pala totoo tong mga nasa social media na nanonood. Parang ganun na sinasabi mo. So pinapahiya mo pa ngayon yung mga nasa social media na nagagalit. Kung hindi ka naman sintu-sintu din, yung mga nasa social media, marami dyan nasa ibang bansa. Marami dyan nasa probinsya. Kung wala silang perang pag-uwi, o kaya naman may trabaho sila, gusto mo sumunod doon sa kumpas mo, na pupunta ng EDSA? Bulok na gawain na yan Sa totoo lang, Nobby Tulyaw, salamat po. Ang tunay na people power ngayon nasa social media. Kasi ikaw, medyo makaluma ka na Yung style mo, bulok na. Ang tunay na people power ngayon nasa social media. Paano nangyari yan? Nung panahon na ibinoto ang isang Rodrigo Roa Duterte. Doon nagkaroon ng people power. Bakit kamo? Ito kasi nangyari noon. Walang nag-feature kay Pangulong Duterte sa mga mainstream media hanggang to the last minute, walang nag-feature sa kanya. Ang gumalaw, social media. Netizen ang gumalaw through social media, at dahil doon nanalo ang isang Rodrigo Roa Duterte. That's people power. Ngayon, ano gusto mong gawin? Naghihirap na nga yung bayan natin. Ang dami dyan OFW. Ano sila, pauuwiin mo dito? Nagtatrabaho sila? Marami dyan taga-probinsya. Marami dyan magtatrabaho pa. Minsan na nga lang sila makauwi sa pamilya, gusto mo pumunta pa ng EDSA. Hindi katapangan ng tawag dyan, katangahan. Kung gusto niyo ng people power, etong social media. Kasi sa social media, baka sabihin mo, paano magbabago ang tao niyan? Hindi. Alam mo, mas makapangyarihan ng social media. You know why? Because
even the police, the AFP, nagso-social media. Nakikiramdam sa pulso ng netizen. Nakikita nila kung asan ang mga netizen. Hindi mo yan madadaan sa EDSA. Diyan mo sila makukumbinse. As a matter of fact, sa totoo lang ang dami na nagme-message sa akin. Police, mga nasa AFP, sinasabi nila, kami mga simpleng sundalo lang, simpleng pulis lang. Naiinis na kami sa aming mga boss kasi masyadong pinupolitika. Dito natin bulatin ang kaisipan ng bawat Pilipino. Tandaan natin, yung gawain na nasa karsada, okay yan. Okay yan. But it doesn't mean na hindi ka pumunta, hindi na matapang ang mga Pilipino. Yun kasi ang pinalalabas mo. Kasi pang baryotic na isip na yan.